sa 298. Yung USB naman po, natatandaan niyo na paliwanag ko kanina na nakokorrupt yung USB. Ang kagandahan po sa bagong sistema, hindi katulad ng PICOS na gumamit ng CF card, ng VCM na gumamit ng SD card, yung mga memory cards po nila ay kailangan dalhin pa sa repair hub para i-reconfigure at saka pa ibabalik. Ngayon po, hindi na kailangan yon. Kung nagkaroon ng nakorrupt yung either of the USB devices, kukuha lamang po ng bago. Isasaksak sa USB at yung data na nakasave, either one sa isa o nandun mismo sa ACM, ay ma-sync at maitatransfer dun sa USB device. So wala pong nawawala ng mga resulta at tuloy po yung pagboto. Pagdating naman din po dun sa isa pang issue sa Datu Saudi Ampatuan na minomonitor po namin, ang kagandahan po, yung kaninang worry natin na nagkumpulan po sila dun sa mga presinto na iayos naman po ng security forces. So maayos na rin po ang botohan na nagaganap doon sa Datu Saudi Ampatuan. Meron po kami mga inihintay na reports. Kung mapapansin nyo, ang BARM po walang paggalaw dahil po ito po ay dahil sa reporting issue. Kita nyo naman po, nung natatawag po namin, nalalaman namin kung saan lugar pa merong hindi nagaganap na botohan, nagkaroon na po ng botohan sa Datu Saudi Ampatuan, hindi pa rin supervising officer, busy pa yung election officer kaso supervise, hindi pa nai-report. Pero ang importante po, yung kaganapan na ipaparating po sa atin. Okay po? Questions po? Yes, ma'am. Kalat po siya, ma'am. Walang particular district. Wala naman, hindi naman po nakakoncentrate. Throughout the country po yun. So, hindi ko na po natanong kanina kung saan. Basta sapat po sa buong bansa, 298 yung penilitan. At then again, in-emphasize po sa akin, hindi siya yung major na catastrophic failure. Ang ayaw lang namin kasi yung magtatagal pa, madedelay yung ating kababayan, palitan na kagad within 60 minutes. Nasa GA po yan, nasa General Instructions. Mga poll watchers na sila mismo nagsishade ng balota ng botante, ng matatanda, pwede daw po ba ito? Anong parusa rito if ever bawal? Pwede po. Dahil nasa rules po natin, dalawa ang klase ng tao na pwede mag-assistor. Basta may pahintulot po ng botante at pwede ngayon ng tulong. Una, yung dala-dala niya mismong assistor. Kapitbahay, kamag-anak, kasamahan sa bahay, basta may pahintulot at registered voter doon po sa munisipyo. At yung pangalawa, electoral boards. Kapag hiniling po ng ating botante na kailangan niya ng tulong sa pagboto, pwede pong electoral boards. Ano pa nga po pagkakaiba? Yung ating assistor na dala-dala mismo ng botante, hanggang 3 beses lang po siya pwede mag-assistor. Pero ang electoral boards po, kahit ilan ang tulungan niya, basta hinihiling po yan ng ating botante, pwede po yan. Ano yung requirements para maging assistor ka? Una, di ba po doon sa ating kasama, kailangan registered voter. At ire-record po yan sa minutes. Ina-announce doon sa mga watchers sa paligid na ang taong ito ay tutulong sa ating miyembro ng vulnerable sector. Kung kinakailangan po, pinapipirma rin. Kung may magque-question pa na watcher, ilalagay sa minutes at pipirmahan po nila. Ang importante, dokumentado rin po to. Ganon din procedure po pagdating sa electoral boards. Kailangan i-note sa minutes na ang tinulungan ng electoral board ay itong tao na to sa ganitong oras. At yun po ay dahil sa kahilingan niya. Kung kinakailangan din po, pinapipirma rin po nila yon dahil dokumentado na hindi pinuwersa at pinatulong po nila. Sir, yung electoral board, kaiba po siya sa poll watcher, tama po ba? Ang electoral boards po ay yung nagpapamahala ng halalan. Opo. Poll watcher daw po, sir. Kasi Yan, yung poll watchers, dalawa po ang bagay din pagdating sa poll watchers. Hindi naman po bawal tumulong ang poll watcher. Kung yung pong hiniling ay humiling sa kanya, ay yung mismong botante, hiniling po ang tulong. Kaya lang po ang sinasabi po namin, magkaiba kasi ang trabaho nila. Dapat po ang poll watchers nagbabantay. At isa po dapat sa binabantayan niya, ay pag mayroong nag-a-assistor. Hindi naman po para tignan yung balota. Kundi tignan na walang pamumwersa, na totoong humingi ng tulong at ni-record po sa minutes natin. So wala po kami nakikitang problema kung tutulong ang watcher kung ito po ay hiniling talaga. Pero ang sinasabi nga po namin, lalong-lalo na sa mga kandidato, medyo nagko-conflict yung watcher nyo. Hindi nakapagbabantayan niya kung tumutulong. Instead na dapat kasama siya nagbabantay. Pero kung tatanungin niyo po kami, meron bang illegal sa bagay na to? Wala po kami nakikita. Dahil ang importante, botante ang humiling, pinagkakatiwalaan niyang tato based on trust and confidence. At sinulat niyan sa minutes, pinirmahan niya ng botante at ginawa ito sa harapan ng lahat ng tao po sa presinto. Maraming salamat. Yes, ma'am. Sir, 2 questions po. Meron po kasi kaming na-receive na report na pinapabantayan yung mga voter receipts. Kasi daw po, this is one specific instance, meron daw pong nadagdag dun sa senator vote niya and then Sige.
Apo. Yun po, pwede daw po kasing nag-smear yung ink dun sa name nung senatoriable na yon, pero malayo naman daw po yung name niya dun sa parang pinakabinoto na malapit. So it's impossible po na ink smear yung nadagdag na vote dun sa mga sinida niya. Sir, possible po ba yun na nagkakaiba yung resulta dun sa election return and yung pinaka-binote na ballot? As to the possibility po, medyo malayo. Pero ganito po ang sitwasyon. Kaya nga po paulit-ulit natin sinasabi, dapat ang balota po ituyo na bago ipasok. Lalong-lalo na dun sa very humid na lugar. Dahil maaring kumapit po dun sa scanner yung tinta. Pero ito po ay on the remote possibility. Kaya nga po ang utos natin sa ating mga electoral boards, periodically lilinisin. And by the way, yung pong sa 298 na napalitan, ang common reasons po dun ay scanner or printer defect. Lagi po yan. So kung magkakaroon ng problema pa yan, palitan na natin. Going back to the issue at hand. Marami po kasing pwedeng pagmulan. Ink smear, that's correct, dumikit sa scanner. Pwede pong iba, foreign object na dumikit. Kaya nga po importante talaga yung lilinisin natin. Pero ano po ang bottom line dito? Ang makapagsasabi lang naman po talaga kung sinong binotohan niya, yung botante. Di ba po? Wala naman po nakakita ng kanyang balota. Yun po ang mabigat dito eh. Siya lang po makapagsasabi. Wala pong pinagkaiba yan dun sa nagsabi na binigyan siya ng balota, pagkatapos siyang bumoto, ikiklaim niya, pre-shaded ang balota ko, may boto. Kaya nga po sa ganitong pagkakataon, kung talagang insistent po na magpoprotesta, pinanonote po yan sa minutes, under oath. At binagbibigay alam din po sa watcher na itong botante na ito ay china-challenge siya. Para saan po? Kung talagang tutuluyan po nila na iprotesta, yung laman ng presinto na yan, magamit po nilang ebidensya at hindi naman po ipagkakait ng COMELEC yan. Yung resibo po na kinokontest na, in fact, ihihiwalay po yon. Hindi huhulog sa receptacle. Hihiwalay ng lagayan at ilalagay din sa ballot box para kung dumating sa puntong kay-questionin sa korte, makukuha yun bilang ebidensya at pag mano-manong binilang, malalaman natin. Hindi po kasi to first time na nangyari yan. Paumanhin po kung bakit ang COMELEC hindi basta-basta naniniwala. Marami na pong instances na nagsabi yan. Kasi madali naman po magsabi. Ang binoto ko ito pero lumabas ito. Ang binoto ko ito pero nag-overvote ako. Ako mismo magsasabi, binilang ko pa. Pero sino ba talaga makapagsasabi? Hindi ba po yung balota? Kaya nga po ang sinasuggest po namin, pumunta po tayo sa proseso. Kung talagang may question doon po sa atin, i-subject po natin sa election protest, daanin natin sa legal. At meron pa po kaming isa, malay nyo, tamaan yun, at random po kasi. Kanina pong alas 12, sinimulan pong i-raffle yung pong pipiliin ng random manual audit. Yung random manual audit po na yan, halos 800, 700 plus precincts. Kukunin ang ballot box sa lugar. Dadalhin dito sa Maynila. By the way, kukuha rin po sa overseas, yung may internet voting. Kukuha rin sila doon. Ipiprint ang balota dito. Isa-subject sa manual count. Alam niyo po, sa dinami-dami ng claims na ganyan mula noong 2010, tanungin niyo po kami, ano ang average ng accuracy ng random manual audit? 99.97%. Yan po yung tinitingnan namin kung ba't hindi kami basta-basta naniniwala. Gano'ng karami pong election protest. Matagal na po natin nadidinig yan. Binoto ko to. Pero hindi yan lumabas sa resibo ko. Most recent case po, Hong Kong, 2022 elections. Sa tatandaan niyo po yun, nauna silang bumoto. Ano po ang ginawa ng COMELEC doon? Agad-agad pinuntahan po sa Hong Kong. Nag-order ng en-bank ng special po. Pinabuksan ang balota, ang ballot box. Wala kaming nakitang discrepancy. Kaya nga po ang sinasabi namin, pag meron talaga kayo, ipanote po natin, i-document natin lahat, and file a case. Ganon din po ang sinasabi natin ngayon. Kesa isang party lang ang paniniwalaan natin na claim ng isang tao, pabuksan natin yung ballot box. At yung balik po ako sa sinasabi ko, malay mo matamaan ng random manual audit. Eh di makita natin, dumi ba yan? Smear ba yan? O totoong may marka at nagtutugma yung resibo at yung balota. By the way, going to election protest. Mula po noong 2010 hanggang 2022, kung tama po ang aming pagkakabilang, almost 3,000 cases umakyat. Regional Trial Court, House of Representatives Electoral Tribunal, Senate Electoral Tribunal, sama na natin yung Presidential Electoral Tribunal. And at one of these cases, 3,000 cases, were reversed by the courts and the tribunal. Zero. Walang binaligtad. Hindi pa nakontento ang mga litigan sa kaso na yan. Almost 1,000 of them went up to the Supreme Court. Tanongin niyo po kami kung may binaligtad na Supreme Court na resulta. Zero pa rin po. And by the way, yung kanina po na 298 na napalitan ng ACM, kinukumpara lang po namin ni Chairman. By this hour, nung May 9, 2022, ang nagloko po na VCM noon. Hindi naman po sa sinisiraan namin
yung nakaraan at hindi rin naman po naglilinis kami ngayon. Kundi tinitingnan lang din namin yung advantage nung bago yung sistema. Almost 1,800 VCMs po ang nagluko at pinalitan nung 2022 elections. At the same hour, ganitong oras din po yun. Ngayon po nasa 298 pa tayo. We're not taking the 298 lightly. But ang sinasabi lang po namin, siguro tama yung strategy na kailangan talaga laging bago. Siguro tama rin yung strategy na dapat talaga laging may reserba. Kita nyo po, merong problema, yes, may nagre-report ng problema. Pero meron po ba nagre-report na na-delay sa pagboto? Merong na-delay po, katotoo kanina doon sa priority polling place. Meron po talaga. Kasi ang reason po ng delay doon, kakaunti yung tao, special electoral boards. Kada dumating po na senior citizen, PWD, i-confirm yung identity, papipirmahin ng waiver, at pag nakapirma na, aakyat doon yung ating special electoral board, kukunin yung balota, dadali papipirmahin, paulit-ulit po yon na ganun. Kaya po meron pa nga po tayong mga kilalang personalidad na talagang inabot po ng ilang oras dahil paulit-ulit. Yun po nakita nating delay. Pero sa mga bumoto po, tingnan nyo po, meron nagre-reklamo na didinig natin yung issue na yan. Pero may nadinig po ba kayo na nag-delay na ang tagal-tagal ko naghintay, hindi gumagana yung ACM, hindi pinalitan. Kasi nga po ang rule natin ngayon, palitan natin siya kagad. Siguro tama po yung naging strategy. Maraming bago na makina, maraming contingency na makina. Sir, last po, since na-delay po tayo sa BARM, do we expect na mag-extend beyond 7 p.m. yung voting process po doon? Titignan po natin, gaya po ng nasabi ko kanina, bago mag alas 7 ng gabi, magkakaroon kami ng assessment at hihintayin namin ang recommendation ng aming election officers. What if, napakataas na ng percentage, tapos tinignan natin, 30-meter radius bago mag alas 7, wala na katao-tao. Kailangan pa ba natin mag-extend ng voting hours? Kung napakataas na ng voter turnout, halimbawa, pumapalo na siya ng the usual na voter turnout do. Kung usual po sa lugar na yan, around 80%, hindi na po namin eksakto eh. Pero titignan natin, magkaroon tayo ng reasonable assessment. May tao pa ba? Meron pa bang boboto? Baka sa punto po yun, hindi na kinakailangan. Pero ang sinisiguro po namin, kung meron pa talagang taong nakapila, kahit gaano po karami yan, ito naman po, whether BARM or kahit saan, basta may nakapila, pabubotohin po namin yan. Yun ang rule natin. Kaya nga po kung mapapansin nyo, kahit automated elections, supposedly in an ideal situation, lahat tapos ng alas 7. Pero bakit hindi lahat natatapos ng alas 7? Kasi nga po, merong mga presinto na merong pambotante. So, ganun po yung laging rule natin. Titignan namin ang voter turnout, lalo-lalo sa BARM. Meron pa ba nakapila within 30-meter radius? Kung meron pa, tuloy lang. At kung lalampas pa doon sa extension na yun, nakita natin, ang baba pa, 20% pa lang. Baka perhaps sa pagkakataong yon i-extend po natin. And that's within the powers of the COMELEC naman po. At least hanggang ilang oras po yung... Ay, hindi po natin masabi, ma'am. Titignan po natin. Kasi test of reasonableness. Hindi naman din po kasi reasonable na mag-extend kami ng alauna na madaling araw. May inaasahan po ba tayong boboto ng ganun? Di ba po, nakakaawa rin naman po yung botante natin kung pipilitin natin sila, bukas kami hanggang alas 2 sa madaling araw, dumating po kayo. So, tinitignan po natin yung situation lagi. Kaya nga po, ang unang nilang ina-assess, meron pa bang voters within the vicinity? Tignan natin ang voter turnout. And in fact, kung kinakailangan nga po, katulad po nung nangyari sa Calbayog, nung 2023 elections, kung kailangan namin ilipat ang araw ng halalan, kung makikita namin na malaking madi-disenfranchise, we can even declare a failure of elections. Masiguro lang na walang madi-disenfranchise doon sa mga tao na nais bumoto. Bakit ko po kailangan emphasize yun? Meron po kasi talagang tao na ayaw bumoto. At pag hindi po sila nakaboto, that doesn't mean disenfranchisement. Sir, Yes, ma'am. just so we're clear lang po, yung doon po sa dato din since what? Nag-uumpisa na po ang botohan o papunta pa lang tayo? Meron na po nag-uumpisa, ma'am. Yung mas pinakamalapit doon sa municipal hall, nagsimula na po sila. May exact time po ba tayo, attorney? Naku, wala po akong masabi na exact time. Pero yung may malalapit naman po kasi doon sa municipal hall na paaralan, 34 schools po yan, 34 barangays na nakakalat. Yung malalapit po doon, sila po ay nagsisimula na. So medyo malalayo, inaasahan po natin in the next few minutes magsisimula na po sila. And again, yung po naiwan pa, babalikan pa po yun. Okay na po. And then, siguro po last point. Kung makikita nyo po yung establishment ng ating command center ng National Tech Support Center, it works. Ang sabi po kasi, ang tagubilin po ng Commission and Bank, dapat pag umakyat ang problema, hindi bababa na problema pa rin. Ang hinahanap po namin dito, solusyon. So kung makikita nyo po, ang bilis ng solusyon. Maaring nagtatagal ang implementasyon ng solusyon, pero lagi pong may solusyon. Laging may contingency. Yan po kasi talagang utos ng Commission and Bank. Kaya nga po, aside from this, the National Tech Support Center and the Command Center, kung titignan nyo po yung aming resolution, meron po doon 2 resolution
pertaining only to continuity plan. Yan po yung contingency. Po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Magandang hapon.